ituloy natin. Let's go. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y nagbigay, at ipinanganak si Enom, at siya'y nagtayo ng isang bayan, at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enom. Wow, galing ha. Pero kamot ulo na naman to. Saan galing ang napangasawa ni Cain? Basta na lang sumbulpot. May ginawa pa bang ibang tao ang Sky Daddy? Wala naman akong nilampasan na pahina. Bawat kapitulo, bawat berso at bawat kataga ay sinuri natin, di ba? What a preposterous story. Pero kung hindi ka gagamit ng utak, yung tinatawag nilang pananampalataya ang gagamitin mo, amen na lang. So ganun na lang, wala tayong magagawa, alam mo na. Batadan, batadan. Kwentong pantanga ang batadan. Pero congrats kay kaibigang Cain sa una niyang anak, si Enoch. Puro lalaki ang lakas ng XY chromosome sa Bible. Misogynistic kasi. Puro lalaki ang mga boss. Hindi mabibilang ang mga berso sa Biblia na mababasa ang pangmamata at panghahamak sa mga kababaihan. Next naman yung bayan, the same name ng anak niya, Enoch. Ang galing, di ba? Isang palaboy lang si Cain nakapagtayo ng isang bayan. Pero alam mo ba kung sino pa ang may ganitong kwento? Na sibling rivalry o magkapatid na magkatunggali at nakapagtayo ng isang bayan? Alam mo ba yung imperyo ng Roma ang nag-imbento ng Kristyanismo o ang Roman Empire? Ito ay noong 753 BCE, yung compilation ng Pentateuch o Torah o itong unang 5 aklat ng Biblia ay ginawa around 6th century. So technically, mas nauna ang kwentong ito ng Roma. The story goes like this. Ito yung kwento ni Romulus at Remus, isang tanyag na alamat mula sa sinaunang Romano na nagpapaliwanag sa maalamat na pagkakatatag ng Roma ay kambal na magkapatid. Pinanganak kay Rhea Silvia na isang Vestile virgin na anak ng haring si Numitor. Ngunit may umagaw sa korona ng haring Numitor, si Amulus, at pinautos niya na ang mga kambal na sanggol ay lunurin sa ilog Tiber. Ngunit ang inutusan niya ay hindi ginawa. Imbes inilagay niya ang mga ito sa basket, parang story ni Moses at pinaanod sa ilog kung saan ang kambal ay natuklasan ng isang she-wolf o si-lupa, isang lobo ito, at inalagaan niya ang mga ito. Nang maglaon, natagpuan ng isang pastol na nagngangalang Faustulus ang mga batang lalaki at kasama ang kanyang asawang si Acalarentia. Habang lumalaki ang kambal, naging natural silang mga pinuno. Nang maglaon, nalaman nila ang katotohanan tungkol sa kanilang kapanganakan at tumulong na maibalik ang kanilang lolo sa trono ng Alba Longa. Dahil sa inspirasyong magtatag ng sariling lungsod, bumalik sina Romulus at Remus sa lugar na malapit sa Tiber. Ganun pa man, lumitaw ang hindi pagkakasundo tungkol kung saang burol dapat itayo ang nasabing lungsod. Ito ay naging ugat ng kanilang pag-aaway at nag-init at nagtalo at sa kasamang palad, pinatay ni Romulus ang kanyang kapatid na si Remus. Parang Cain at Abel din, di ba? Na mula sa Biblia, kapansin-pansin ang pagkakatulad na nagtapos sa pagkamatay ng sarili niyang kapatid o fratricide. Ang hindi pagkakaunawaan na nagsisilbing aral at teolohiya. Dumako naman tayo sa duyan ng sibilisasyon o ang nag-imbento ng first written language. Gumamit sila ng mga clay tablets, isang medium na pagsusulat na pangunahing ginamit sa sinaunang Near East, partikular sa pagsusulat sa cuneiform sa Mesopotamia ng mga Sumerians. FYI, ito ang kauna-unahang paraan ng pagsulat na ginamit sa buong mundo. Ginamit ito sa economics, records, religious texts, literature, at mga legal na dokumento. Nais kong ibahagi ang abang pangpanitikan na ito na masasabi kong padron. Ito ang kwento ni Inanna, ang Diyos ng pag-ibig at ang magbubukid at pastol. Si Inanna, siya rin yung tinatawag nilang Ishtar, ang pinagnakawan ng tradisyong Easter ng mga Kristiyano. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mapapangasawa ni Inanna na may dalawang manliligaw. Ito ay sina Damusi na nauugnay sa pag-aalaga ng hayop at buhay pastoral, at si Enkidu, isang tagapagtanim ng butil at mga produktong pang-agrikultura. O nakikita mo ba ang pagkakalintulad sa kwento ni Cain at Abel? Ito, pareho din silang nag-alay sa Diyos ng pag-ibig na si Inanna. Si Enkidu ay regalong butil, tinapay, serbesa at seguridad sa pamamagitan ng agrikultura, habang si Damusi ay nag-alay ng gatas, lana at kayamanan ng mga kawan. Pinili ni Inanna si Damusi at naging magkasintahan sila. Nakikita mo ba ang pagkakahalintulad? Pinili din ang pastol na parang si Abel. Di ba?